Ang saya-saya. Patuloy na umiinit ang usapin kaugnay ng kontrobersyal na RH Bill. Wala po sa matinding debate sa Kamara. Pabatiin agad natin muna si Maring Winnie Monzon, ating analyst. Maring Winnie, Good morning, Igan. Good morning, Nasa mga linya na kapuso. po sina Congressman Edsel Lagman at Bishop Oscar Cruz. No? Okay. Good. Ikaw muna, ano yung unang... Nasa linya na sila eh. Anong- We'll talk okay, about it later. good morning po. When they finish. Congressman, good morning. Good morning, Igan. At good morning, Winnie. Ay, Ayan. good morning. Papakilala ko pala si Congressman Edsel Mosley Lagman. Okay. Ay, hindi naman. Si Mosley Ay, natalo. tumakbo pala, tumakbo. Oo, okay. Tapos, At tumakbo. Eto, Congressman, kamusta? Teka muna, si Archbishop Oscar Cruz. Bishop, good morning po. Good morning po sa inyo at Archbishop good morning kay Congressman Lagman. Ayan, okay. Let's morning, start with Bishop Cruz. Archbishop Cruz. Okay. Archbishop Cruz po, you know, what is your basic objection to that RH bill? Ano ho ang your main objection? Ang main objection ko po, sana Yes. hiwalay yung tungkol sa pagkaplano ng pamilya at yung tungkol sa sinasabing children and women's health, no? Pagkat magulo po yung party na yon, siguro para ganon, mas concentrated ang content ng bill at mas mapag-usapan kung hindi paghaluin yung dalawang yun. Yung women and children's health. Welfare, opo. Oo. But you mean to say, yung RH bill nyo, reproductive health, will not include women and will not include children? Ganun ba yon? Hindi po, it includes really women's health and children's welfare. Oo. Opo, so kasama po yun. Kaya lang sabi ko, mas maganda. Pagka po yung children's welfare and women's health, wala pong that is very smooth sailing po eh. Okay. Tutuloy at tutuloy po yun. Alright. Kaya nahihirapan ito na maganda sana children's welfare and women's health. Napakaganda pong Walang contraceptives doon. basta hiwalay lang. Related yun eh. Hiwalay lang po muna yung contraceptive. Di ba Yun lang yung po naman women's ang health, akin. depende ho sa spacing ng anak. Oo. Women and children, you know, that has to do with birth spacing po. Pero I sabi mean, ko how nga, can you separate? sayang Let's find naman. out from let's find out from Edsel. Edsel, ayan, nakita nyo Yeah, you know, the narinig ko main na, Winnie. Pwede bang Ang ma-compromise yun? Ay lumikha o magsabatas ng isang komprehensibo at nationwide batas para sa responsible parenthood, reproductive health, at development, population and development. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang reproductive health sa kalusugan ng mga kababaihan at mga anak. O hindi natin pwedeng paghiwalayin ang reproductive health sa maternal and infant health nutrition including breastfeeding. Sapagkat ito ay lahat related, magkaugnay ito. Ang problema lang sa ating mga anti-RH opponents ay gusto nilang ipaghiwalay sapagkat sang-ayon naman sila doon sa ibang elements ng RH. RH. Ang pinupuntok lang nila itong contraceptive use. At marami ng pag-aaral na nagsasabi na ang contraception ay hindi illegal. Ang contraceptives ay hindi abortifacients. Kaya hindi pinagbabawal ng ating saligang batas at wala naman na batas na pinagbabawal ang contraceptives. Okay, Okay, teka. Archbishop Cruz po, you know, although you say that it's women's health that you want removed at saka children's welfare, bakit nga naman po the subject always of the debate is the contraceptive pill? doon agad. Paano nangyayari yon? What do you think, Archbishop? ang tingin ko po kasi, napakagandang panukala na ang pamahalaan talagang asikasuhin yung kalusugan ng mga nanay at yun din kabutihan ng mga bata. Ito po sana ay wala pong kokontra dito eh. Sayang po eh. At pag ito po ay hinalo nga doon sa contraception, katakot ng debate, wala naman po akong ibig sabihin na
ibig sabihin, hindi ko po yung sinasabi talaga magkahiwalay yung dalawang yun, no? Ang sabi ko lamang po, I think strategy-wise, it is better to separate something which is very logical and very reasonable to something which is objectionable and questionable. Para ganun makausod naman po tayo. Yeah, but you know, Archbishop, as I was pointing out earlier, the conversation in the Congress now has nothing to do with women's health and children's welfare. Nobody is objecting the way you do. I agree with you. You know, there's something that you agree with, there's other things you don't agree with. Take away the ones you don't agree with. But Archbishop, yung conversation po sa Kongreso has to do with contraceptives. So how do you reconcile that with your personal stand? And this is the difficulty. Now, there is a great debate on the RH bill, which is about as far as contraception is concerned. Pero kako sana, hindi naman ibig sabihin ng ang kalusugan ng babae at ang kabutihan ng mga bata ay intimately or essentially related to contraception. Hindi naman po ibig sabihin kung may contraception, reglado na lahat yung mga kababaihan at mga kabataan, no? Ang sabi ko lamang po, sayang naman, napakagandang panukala. Ngayon, naiiwanan yon, hindi napapag-usapan yon, at lahat na lang doon sa contraception nakatingin. Okay, Archbishop, ano ba ang maganda sa panukalang RH bill? Can you tell us specifically ano ang maganda sa RH bill that you would like to make sulong? Frankly, perhaps what I would like to see more in the RH bill is the spirit of responsibility and accountability in the use of contraceptive devices, no? Pagkat lumalabas po dyan, bagaman hindi sinasabi, kahit sino pwedeng gumamit niyan. May asawa, pupunta sa hindi niya kabiyak, mga magnobyo, gagamitin din yan. Mga kabataan, teenager, pwede rin yan pagkat sabi nga nila, bago aksyon, protection muna. And so it does not, the bill itself does not limit the use of contraception to those who may have quote unquote the right to do so. It is open to everybody. So ayaw nyo maging accessible sa mahirap? The right to do so. Opo, at kagabi po nakita ko. Yung mahirap kasi maraming anak di ba? Oo. Pero kagabi po nakita ko, alam niyo ba, I felt bad really kagabi. There was an advertisement, I do not know who coined it. Mga batang lalaki at babae, mga 12, 13 years old, they were brandishing condoms. Ano ba naman? Okay. Si Congressman, sana po ang takbo ng debate, nakakakuha ba kayo ng suporte dyan sa Kamara? Wala. Maganda na ang takbo nito. Pero gusto natin ipaliwanag na itong RH bill ay hindi tungkol sa sex o religion. Ito ay tungkol sa kalusugan, lalo-lalo ng mga kababaihan at mga anak. Ito ay tungkol sa karapatan, ang karapatan ng mga magulang, lalo-lalo ng kababaihan, na mayroong malayang pagpasya kung ilan ba ang kanilang mga anak at gaano kadalas magbuntis. At ito naman ay tungkol sa usapin ng sustainable human development, tuloy na pag-unlad ng ating bansa. Sapagkat mayroong relasyon ang populasyon sa development at sa kahirapan. Ang lumulubong populasyon ay sanhi ng mga problema hinggil sa edukasyon, kalusugan, pagkain, trabaho, pabahay at kalikasan. At ang apektado ang mga mahihirap. Kaya kailangan bigyan natin ang mga mag-asawa, lalo na ang mga kababaihan na sila ang excuse me, Edsel, pag-aalaga ng mga bata sa mga marginalized sectors ng malayang pagpasya. Edsel, Archbishop makes the point that why are you going to allow condoms to everybody and contraceptives to everybody instead of only the mothers? Ayun ang sinasabi niya. Can you not be more targeted in your law? Yes or no?
Well, we can have that as a general principle. Pero merong mga taong nangangailangan nito kapares ng yung mga wala pang asawa na we cannot avoid reality. Kaya Higpitan sila sa rin ay kanila. kailangan merong Dapat access mahigpit. sa reproductive health products. Yeah. Okay. But that is the right. Okay. Okay. Salamat. Wala na po kaming oras. Archbishop, salamat po. Salamat po. God bless po. Bye-bye po. Thank you, Congressman. Thank you. Okay. Maraming salamat. Kulang po ang 20 minutes, 20 days, 20 months. Ano yung 20 Hindi, months? tuloy-tuloy ito. But you know, mga kapuso, let us remember, number one, that most Filipino families, they really want access to this. Sila na ang bahala. You know, ang role dito ng church is to try to improve their conscience. Sinasabi na conscience yan, hindi dapat batas yan. Kasi alam nyo, there are 11 women every day who die of pregnancy-related causes. And out of that 11, Maternal kalahati niyan is because of unwanted pregnancies. So instead of killing them, can we please prevent the pregnancy? Ayan. Ayan. Maring Willie, Sige, teka bye-bye. muna. Papalo muna tayo. Oo, Yan po ang bye-bye. ating Sige. laging talakay. Sorry, unang balita. Agad. Susunod. Diba? Napakaliit ng analysis. Ang mga unang balita sa umagang ito. Representative Manny Pacquiao, iginiit na hindi solusyon ang reproductive health bill sa problema sa kahirapan. Commonwealth Avenue sa Quezon City na tinaguri ang Killer Highway, muling ininspeksyon ng ilang ahensya ng gobyerno para masuri ang kaligtasan nito. Bangkay ng hinihinalang biktima ng summary execution natagpuan sa Tondo, Maynila. Panukalang gawing regular na empleyado ang ilang driver ng bus, inalmahan ng ilang operator. Higanting billboard sa gilid ng North Luzon Expressway bumagsak.